Kumusta mga kasaliksik? Tumaas ng halos 3 beses ang ipinatupad na tariffs ng Estados Unidos sa mga produktong galing China, mula sa dating 54% hanggang 145%. Ang hindi inaasahang taas ng singil ay nagpalala sa matagal nang umiinit na tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Sa gitna ng mabilis na pagtaas ng mga bayarin sa kalakal, nagsimula na ring umingay ang mga diplomatic protests mula sa Beijing, kasabay ng mas matinding pagpapalaganap ng propaganda upang siraan ang administrasyon ng Washington. Bilang tugon sa agresibong hakbang ng Estados Unidos, inihain ng China ang kahilingan para sa isang informal meeting sa United Nations Security Council. Layunin nitong idiin ang Amerika sa umano'y economic bullying na ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng tariffs bilang sandata ng presyon. Sa ipinadalang pahayag ng Chinese diplomats sa lahat ng 193 kasapi ng UN, mariing binatikos ang anilay paglabag ng Amerika sa international trade rules at ang malalim na pinsalang dulot nito sa pandaigdigang ekonomiya. Ang naturang hakbang ng China ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang i-frame ang sarili bilang biktima sa mata ng international community. Sa kabila ng nakasanayang matitigas na taktika ng Komunistang Partido ng China sa rehiyonal at pandaigdigang usapin, hindi lamang sa larangan ng multilateral forums katulad ng UN umiigting ang aksyon ng China, kasabay ng pagbabalita ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at India para sa bagong trade deal, tinawag ng Chinese Communist Party ang kasunduan na US bullying laban sa interes ng China. Ang mabilis na pagtaas ng importasyon ng India mula sa Amerika at ang sabayang pagbaba ng importasyon mula sa China ay lalong nagpaigting sa galit ng Beijing. Hindi nagustuhan ng CCP ang desisyon ng India na magpataw pa ng karagdagang tariffs sa Chinese goods, partikular sa sektor ng bakal at iba pang critical industries. Para sa China, ang mabilis na pagkalas ng India sa kanilang kalakalan ay hindi lamang simpleng ekonomiko, kundi isang matinding geopolitical na dagok sa panahon ng lalong pag-iisa ng China sa rehiyon. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-angkin ng China na sila ay biktima ng bullying ng Amerika, malinaw na taliwas dito ang mga aktual na galaw ng Beijing sa pandaigdigang entablado. Sa Canada, nahuli ang mga operatiba ng CCP na sangkot sa election interference, partikular sa pagtatangkang siraan ang isang kandidatong kritikal sa mga kilos ng Beijing sa Hong Kong. Gumamit umano ang mga operatiba ng social media platforms katulad ng TikTok at Facebook upang magpakalat ng maling impormasyon laban sa kandidatong si Joe Trey, sa layuning wasakin ang kredibilidad nito sa mga botante. Sa ganitong paraan, patuloy na pinapakita ng China ang kakayahan at kagustuhan nitong manghimasok sa demokratikong proseso ng ibang bansa upang isulong ang pansariling interes. Hindi nagtatapos dito ang listahan ng mga kasong bullying ng China. Sa rehiyon ng South China Sea, kilala ang China sa agresibong pag-angkin ng mga teritoryo na inaangkin din ng mga kalapit bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at iba pa. Sa kabila ng mga desisyon ng International Arbitration Courts na pumapabor sa iba pang claimants, patuloy ang paglalagay ng mga artificial islands, pagpatrolya ng warships at pagbibigay ng banta sa mga mangingisdang lokal. Sa bawat pagkakataon na ang isang bansa ay nagtatangkang ipagtanggol ang kanyang soberanya, hindi nagdadalawang isip ang China na gumamit ng pananakot, pagharang at military intimidation.
Dahil dito, mas lumilinaw ang malalim na ironya sa pagkilos ng Beijing. Sa bawat pag-angkin nito na sila ay biktima ng bullying ng Amerika, mas bumabagsak ang imahe nito sa mga mata ng internasyonal na komunidad. Maraming mga bansang demokratiko ang nagsimula ng magsanib puwersa upang kontrahin ang tinatawag na coercive diplomacy ng China. Nakita ito sa mga coordinated naval patrols sa South China Sea, sa mga collective diplomatic statements ng European Union, Australia at Japan, at maging sa mga trade realignment efforts ng ASEAN member states na nagsusumikap lumayo sa sobrang dependence sa China. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita na ang tinaguriang economic bullying na ibinabato ng China sa Amerika ay mas nagmumukhang isang desperadong pagtatangka upang takasan ang kanilang sariling kasalanan sa global stage. Ang China na sa mahabang panahon ay gumagamit ng coercive economic tactics, cyber espionage at political intimidation laban sa mga maliit at malalaking bansa ay nahuhuling ngayon sa sarili nilang laro. Sa pagpapatuloy ng trade war at ng malawakang realignment ng global trade networks, ang tunay na pagsubok para sa Beijing ay hindi lamang kung paano nila mapapabagal ang epekto ng mga sanctions at tariffs, kundi kung paano nila mababawi ang tiwalang unti-unti nang nawawala mula sa dating mga kaalyado at bagong mga potensyal na kaibigan sa rehiyon. Sa harap ng lumalalang trade war sa pagitan ng Estados Unidos at China, isang makasaysayang hakbang ang isinagawa sa pamamagitan ng pinalakas na ugnayan ng Washington at New Delhi. Sa pagbisita ni Vice President J.D. Vance sa India, na-finalize ang Terms of Reference para sa isang ambisyosong bilateral trade agreement na naglalayong maabot ang $500 bilyong na kabuuang trade volume bago sumapit ang pagtatapos ng dekada. Hindi ito basta simpleng kasunduan. Ito ay isang estratehikong hakbang na may layuning magbuo ng alternatibong supply chains at magtatag ng mas matibay na partnership na hindi nakasandal sa Beijing. Ang naturang kasunduan ay dumating sa panahong pareho ang Estados Unidos at India na nagbabago ng kanilang mga polisiya sa taripa upang protektahan ang kani-kanilang industriya mula sa subsidized na produktong galing China. Isang malaking hakbang ang isinagawa ng India sa pamamagitan ng pagpapatong ng dagdag na 12% na taripa sa imported Chinese steel. Ang desisyong ito ay hindi lamang simpleng economic maneuver, kundi isang direktang tugon sa tinaguriang steel dumping strategy ng China, kung saan ginagamit ng Beijing ang sobra-sobrang subsidized steel production upang patayin ang lokal na industriya ng ibang bansa. Sa pamamagitan ng pagtaas ng taripa, malinaw na ipinapakita ng India ang intensyon nitong protektahan ang sariling industrial na kapasidad at sabay na nililimitahan ang impluensya ng China sa regional manufacturing sector. Kasabay ng mga negosyasyon sa trade deal, matigas na itinutulak ng Estados Unidos ang pagpapalawak ng access ng American retailers sa napakalaking e-commerce market ng India na tinatayang nagkakahalaga ng $125 bilyong. Mula pa noong pagpasok ng Walmart sa Flipkart noong taong 2018, nakita na ng mga negosyanteng Amerikano ang potensyal ng Indian digital economy. Subalit, nabigo ang mga inaasahan matapos baguhin ng gobyerno ng India ang mga regulasyon upang limitahan ang kompetisyon mula sa mga dayuhang kumpanya. Ngayon,
Sa ilalim ng bagong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, isa sa mga pangunahing layunin ng Estados Unidos ay alisin ang mga balakid na ito upang mabigyan ng patas na oportunidad ang mga kumpanyang gaya ng Amazon at Walmart sa Indian consumer market. Ang pagpapalawak ng retail access ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito rin ay bahagi ng mas malaking estratehiya upang ikabit ang ekonomiya ng India sa kanlurang sistema at palayuin ito mula sa impluwensya ng China. Hindi rin nakatakas sa pansin ng Beijing ang mabilis na paglalapit ng New Delhi at Washington. Bilang tugon, nagpadala si Xi Jinping ng paanyaya kay Prime Minister Narendra Modi upang bumisita sa Beijing at pag-usapan ang posibleng kooperasyon. Subalit, sa halip na positibong pagtugon, pinili ng India na wag sagutin ang imbitasyon. Ang pananahimik na ito ay nagsilbing isang tahasang pagtanggi sa diplomatic outreach ng China at lalong nagpapatibay sa ideya na pinili na ng India ang kampo ng Estados Unidos. Ang hindi pagdalo ni Modi sa Beijing ay malinaw na indikasyon na ang India ay mas nakikita ang sarili nito na bahagi ng lumalaking economic koalisyon na pinamumunuan ng Amerika, sa halip na isugal ang kanyang economic independence sa isang Beijing-centric regional order. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng dynamics sa Indo-Pacific, nakikita na rin ang pagsisikap ng India na sumali sa malawakang strategic diversification na isinusulong ng Estados Unidos. Hindi lamang tungkol sa trade ang nangyayari. Ito ay may malalim na dimensyong pangseguridad. Sa pamamagitan ng pagputol ng dependency sa Chinese steel at iba pang critical resources, pinatitibay ng India ang sarili nitong industrial na kakayahan upang makasabay sa mga hamon ng global competition at geopolitical instability. Sa parehong panahon, nagiging mas aktibo rin ang India sa regional security dialogues katulad ng Quad at nagsusulong ng mga kasunduan sa defense procurement mula sa mga bansang kanluranin upang mabawasan ang strategic vulnerabilities. Ang mga hakbang na ito ng India ay malinaw na nagpapakita ng matatag na pag-ingat laban sa labis na pag-asa sa isang ekonomiya na patuloy na ginagamit ang kalakalan bilang instrumento ng geopolitical na pressure. Sa panig na Estados Unidos, ang pagpapalakas ng ugnayan sa India ay isang sentral na bahagi ng mas malawak na estratehiya na naatuon sa pag-isolate sa China mula sa global supply chains, habang sinisiguro na ang mga key sectors tulad ng steel, technology at e-commerce ay hindi mahuhulog sa kamay ng isang adversarial power. Habang tumitindi ang economic warfare sa pagitan ng mga pangunahing estado, nagiging malinaw na ang pagbuo ng makabagong alliances at partnerships tulad ng sa pagitan ng Estados Unidos at India ay hindi lamang nakasentro sa trade. Ito rin ay bahagi ng isang matagalang labanan para sa impluwensya, kapangyarihan at ang kinabukasan ng global order na kinakaharap ng mga bansang demokratiko laban sa isang authoritarian challenge na patuloy na pinamumunuan ng Beijing. Sa gitna ng patuloy na umiigting na trade tensions, nagsagawa ang Chinese state media ng isang mapanlinlang na kampanya upang ipakita na nagkakaroon ng alyansa sa pagitan ng China, Japan at South Korea laban sa mga tariffs na ipinataw ng Estados Unidos. Subalit, agad itong pinabulaanan ng parehong Japan at South Korea na mariing itinanggi ang anumang kasunduan o pakikipag-usap sa Beijing tungkol sa pagtatayo ng isang anti-US bloc. Ang mabilis na pagtanggi ng dalawang bansa ay hindi lamang sumira sa credibility ng Chinese propaganda,
kundi naglantad din sa desperadong taktika ng Beijing upang baguhin ang perception ng pandaigdigang komunidad sa tunay na dynamics ng rehiyon. Sa kabila ng mga pagkabigong ito, hindi pa rin tumigil si Xi Jinping sa kanyang tinaguriang charm offensive. Sa kanyang mga sunod-sunod na biyahe sa Vietnam, Malaysia at iba pang kalapit bansa, sinubukan niyang kumbinsihin ang mga lider ng rehiyon na bumaling sa China at iwanan ang umiigting na ugnayan nila sa Estados Unidos. Ngunit imbes na magtagumpay, ang resulta ay lubhang kabaligtaran ng inaasahan. Sa Vietnam, matapos lamang ang ilang araw ng pagbisita ni Xi Jinping, inanunsyo ng Hanoi ang pagbili nila ng 26 na F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na indikasyon na sa kabila ng mga pagsisikap ng Beijing, pinipili pa rin ng mga bansang ito na palalimin ang relasyon sa Washington kaysa sumandal sa isang increasingly aggressive na Beijing. Kasabay ng political maneuvering, naranasan din ng China ang isang malaking dagok sa aviation trade sector. Dahil sa ipinataw na ban ng Beijing sa pagbili ng Boeing airplanes bilang retaliatory measure laban sa Estados Unidos, nabuksan ang oportunidad para sa ibang mga bansa. Sa halip na masaktan ang Boeing, ang naging resulta ay mas lalong bumilis ang bentahan ng mga eroplano sa mga bansang gaya ng India at Malaysia, na agad na nagpakita ng interes na bilhin ang mga aircraft na orihinal na naka-allocate para sa China. Dahil dito, hindi lamang nabigo ang Beijing, nasaktan ang American aviation industry, kundi pati na rin ang sariling strategic standing nito, habang ang mga kakompetensya ay lalong nakakuha ng leverage. Habang palala ng palala ang kabiguan sa diplomatic at economic fronts, lalong lumilitaw ang desperasyon ng Chinese Communist Party. Sa ilang pagkakataon, ginagamitan ng Beijing ang carrot and stick approach, kung saan sinusubukan nilang akitin ang mga bansa sa pamamagitan ng mga pangako ng economic aid o trade deals. Ngunit sa sandaling hindi sila makuha sa magandang usapan, agad nilang ginagamitan ang pananakot. Isang halimbawa nito ay ang pagbabawal ng China sa pag-export ng mga produktong may rare earth elements sa South Korea, partikular sa mga kalakal na konektado sa mga kontrata ng militar ng Estados Unidos. Ang hakbang na ito ay tahasang banta, isang maliwanag na mensahe sa mga bansa na hindi susunod sa kagustuhan ng Beijing. May kalakip itong parusa. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nag-aksaya ng panahon ang Estados Unidos sa pagpapalawak ng sariling network ng alliances. Sa pamamagitan ng malalaking bilateral at multilateral trade deals, pinaigting ng Washington ang pressure sa Beijing, habang sabay na hinihikayat ang mga kaalyado at potensyal na kaalyado na huwag tulungan ang China sa pag-iwas sa mga ipinataw na tariffs. Isa sa mga pangunahing kondisyon na mga bagong kasunduan sa kalakalan ng Estados Unidos ay ang pagsang-ayon ng mga bansa na hindi magiging daan upang makaligtas ang China sa mga sanctions. Ang estratehiyang ito ng economic containment ay malinaw naglalayong i-isolate ang China mula sa mga pamunahing global supply chains at markets, at pinapalakas nito ang collective leverage ng Amerika at ng mga kaalyado nito laban sa patuloy na lumalakas na pang-geopolitikal na banta ng Beijing. Habang ang CCP ay patuloy nagpapakita ng kahinaan sa pagkuha ng matibay na suporta mula sa mga dating kaalyado o mga kalapit bansa.
Lumalakas naman ang posisyon ng Estados Unidos at ng mga kakampi nito. Ang lumalawak na divide sa pagitan ng Beijing at ng mga regional players ay naglalarawan ng isang bagong balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Isang balanse na higit na pabor sa mga bansang nagnanais ng isang malayang, bukas at rules-based na international order kaysa sa isang sistema na pinamumunuan ng coercion at intimidasyon. Sa kabila ng lahat ng propaganda at diplomatikong maneuver ng Beijing, lumilitaw na ang diskarte ng Estados Unidos ay epektibong nagpapahina sa kakayahan ng China na kontrolin ang narrative at manipulahin ang global trading system. Ang mga kilos ng iba't ibang bansa, mula Vietnam hanggang India, mula South Korea hanggang Malaysia, ay nagpapakita ng lumalaking collective resistance laban sa anumang pagtatangka ng Beijing na gamitin ang economic influence nito bilang sandata ng geopolitics. Sa kasalukuyan, sa bawat hakbang ng China upang palawakin ang kontrol nito, lalo lamang nitong inuudyok ang mas marami pang bansa na magsanib puwersa laban dito. Ang patuloy na pagsisikap ng Estados Unidos na palawakin ang economic at security partnerships sa buong mundo ay hindi lamang nagtatanggol sa kanilang sariling national interest. Isa rin itong mas malawak na kampanya para protektahan ang open markets, sovereign decision-making ng mga maliliit at malalaking bansa, at ang pangmatagalang stability ng internasyonal na kaayusan. Sa bawat bagong alyansa na binubuo, sa bawat bagong kasunduan na naitatag, lalong lumalalim ang pag-iisa ng China, isang estratehikong kalagayan na posibleng bumaligtad sa mga ambisyon ng Beijing para sa hegemonya sa rehiyon at sa buong mundo.